ano ang nasa dulo nun. Kasi makikita natin kung ano at ano nga ba ang itsura ng kahirapan dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi wag na tayong lumayo sa Las Piñas. Tara, samahan niyo kami. Nakakahiya kasi nauna na sila doon para kausapin yung interviewin. Pero nakakatuwa pa rin kasi kahit na ganito yung place, masabi natin maraming bata dito. At saka ito nga pala, yung trabaho nga pala nung interview natin is isang magbabasura na nais nila magkaroon ng bahay. Pero mamaya makikita natin kung ano ang loob at labas ng bahay nila na pupuntahan natin. Sa isang bahay po nito, ilan po kayo na ito po kayo po. Pero ilang pamilya po talaga kayo dito? Ano niyo pa ako? May asawa kayo? Asan po yung asawa niyo? Naglalaba. Naglalaba. Sige, tingin tayo. Dito po muna kami. Nay, ano pong lulutuin niyo, Nay? Yung dyan karnis mga pwede nga sabawan kasi baka sabaw yun. Makain ng sabaw. Karne po. Mamaya, Nay, magbabasura pa yung mister niyo, Nay. Hindi na. Wala naman basura dyan. Uubos siya. Pero bukas po ng umaga, Wala pa. Wala pa magbasura. Hanggang na linis. tuwing kailan po siya nagbabasura? Merkulis. Lunes. Yan. Walang alis ka dyan. Liit. Madulakan ka dito. Lunes po. At saka Merkules. Walang. Ayan po yung ulam yung lahat. Dito kanina yung kasama doon. Dito sa kabala. Hey! Sabay-sabay tayo na. Ayan po na yung ipiprito nyo, Nay. Kasi ayaw magluto ng matanda. Mahina yan. Yung matanda dyan. Nakausap mo kanina. Opo. Mahina. Mahinang katawan. Wala ba? Nagluluto. Ako namin, nagluluto. Kayo po yung nagluluto na lang. Lahat, edi kayo lang po yung nagawa dito sa bahay. Hindi lang yan. Nagluluto. Naguhugas ng pinggan. Ng pinggan. Oo, yung anak ko, wala. Umalis. Wala po kayong Sorry, yung mga kapatid Ate P. katulong-tulong po dito. Ang katulong ko dito, puro sa amin lahat. Minsan nga ako taga-pino. Ningin lang ng pera. Bili mo ako nga. Minsan walang pera, walang makain dito sa bahay. Umiiyak pa rin yung anak ko nga isa. Lumawat di isang 20, walang ibibigay ko nga pumasok. Wala. Wala nga. Trabaho noon sa Divisoria. Sorry yan. Divisoria po yung trabaho niya. Oo. Kailan po siya nauwi dito? Hindi ko alam na kailan. Siguro December December. Ito kapag ko tandaan. Ito naman pinakain ko ng sleeping tablet. Kagabi.
Gabi na. Pang alas 10 na siguro. Kung maaga lang ito napakain ko. Lagising na ngayon. Sino pong alaga nyo? Ay, siya. Bakit sa loob di mo nakikita? Po? Ano pa nakikita? Hindi po po. Doon sa loob eh. Sa tulog. Ow! Ito po muna kami na nanggagaling sa pilar. Bumabagsak dito. Yun yung nagiging dahilan para bumaha sa lugar na to. Inaabot yung lugar na to. At pag bumaha, minsan inaabot pa sa bahay na ito. Yung kaninang na-interview natin a few minutes ago. Medyo mahirap din mamuhay sa gantong lugar kasi hindi lahat ng mga tao dito is nasa maayos na kalagayan. Tulad na lang nito. Kung saan-saan na lang may mga bumabagsak na lugar. May mga bumabagsak na bagay. Pwede silang makaakyat-akyat dyan sa bubong. Pero nakakatakot pa rin kasi sako lang siya tapos yung iba marurupok na. Ito yung CR nila. CR nila yan. Na naging stock room na rin nila. Diyan nila linalagay yung mga gamit na hindi nagkakasya sa bahay. Sa kaliitan ng bahay. Maliit kasi masyado yung bahay nila. Dito, sa pamilya nila, kahit gano'n nila kagusto mag-aral, hindi nila magawa kasi andun yung kahirapan nila. Even though na gusto nilang tustusan, gusto ng mga magulang nila na pag-aralin sila, ngunit hindi magawa ng mga magulang nila dahil nga sa kawalan ng pera. At minsan pa, kung pumapasok nga yung mga anak nila, wala namang baon. Kaya masasabi mong gano'n na lang kaswerte yung mga nakakapasok, marunong magbilang at marunong magsulat. Sa lugar na to, maaaring masabi mo na ito na rin yung paaralan nila, ito na rin yung tahanan nila. Kung makikita rin naman po siguro nila, mas marami pong tao na nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. At least po kayo, sa truck po, pinukuha po yun. Hindi sa akin, kaya lang naman ako nagkuha dito. Dahil nalalakad ito, kalat. Hanggang doon, diretso na yan doon. Kalat yan. Basura dyan sa may balutan. Basura sa may, dito sa may kaimito, durian. Ako nagbabantay dati, nahirapan ako. Kaya nag-isipan ko, manguha na lang ng basura kasi wala naman ako nagbabawa matasukan. Kaya naisipan ko na lang naman ito. Ano po ba natapon? Grade ko lang ako. Wala ako masyado marunong Meron mag-sulat. po si Kuya. Pangalan ko lang ang alam ko sulat. Kaya lang marunong ako bumasa kahit English. Kaya lang hindi ko lang mai-translate sa Tagalog. Maganda po sana tayo. Walang mahirap pag hindi ka naiintindihan. Kahit po anong ganda ng mga ginagawa niyo, basta po wala akong nakakainig sa inyo, parang wala. Hindi ko na nga alam sa kalsada na yan. Dito, hindi lang po ito, isang truck nyo hanggang doon sa banda ron. Morning yun, maaga na naman kaming nagising. 1 pa lang, gising na kami para sunduin din si Charms, tsaka para rin makita kung ano talaga yung trabaho ng mga e-interview natin. Ngayon naman, susubukan natin silang tulungan, susubukan natin pakibagayan yung pamumuhay nila para na rin malaman natin kung gaano nga ba kahirap yung maghanap ng pera, tapos hindi ka naman pala naiintindihan ng iba. Kita na natin ngayon kung ano ba yung ginagawa nila at gagawin nila. So, doon nakita natin kanina, yun, nasalubong nga natin sila, diba, na magtatapon pa nga sila ng basura. Pero, babalik pa sila. Hihintayin nila yung truck na kunin yung mga basura nila. Tapos, babalik ulit sila upang kunin yung mga basura na iwan na pinatapon din ng mga kapitbahay nila. Mamaya malalaman natin kung paano lilinisin nila kuya yung mga basura at kung paano ibababa yung mga basura.
titingnan din natin kung hanggang saan ba or ilang balik ba yung makakaya nila para makapag-earn ng pera. Nandito na kami sa tapunan ng basura. Ibababa na lang yung mga basura. Dito yung isa na tayo. Tulungan ko na kayo. Okay, okay lang? Okay ka. Ano gusto ko? Tulungan ko magsako. Ay, magsabi. Okay lang yan, try. Ay, sabi yan. Pagkakasama lang na, dahil talaga na, daan lang. Kasi yung iba ayaw nila tumulong, kaya hindi sila dapat tumulong. Sinakayan. Galing rin sa atin ko, kaya hindi na sila magsabi mabaho. Kahit mabaho, hindi nila eh. Araw-araw ko na lang nag-iisip yung mabaho eh. Mahirap po tayo talaga magpakatao. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Katulad sa amin dati, mga bata pa kami. Tulong-tulong ka na yan. Pagkura man o wala. Dito wala na katulad dito. Kahit wala ka bang ngayon dati. Tayo hindi po ba nawawala ng basura dito? Ha? Hindi po ba nawawala ng basura dito? Hindi nawawalan pala dito. Sa mga tao lang dito eh. Yung mga alam sa mga kundi. Mga bata nagtatapon dito. Tapos, yung may anak din na babae. Marami rin siyang anak. Kaya nagtatapon dito. Binubuhos pa nga dyan. Maya konti, may nagbubuhos na naman dito. Nag-uumpisa na kami na tatay kasi mga 1 hour pa daw bago ito matapos. Baka abutin kami ng alas 4 pero babalik kami sa bahay na yon mamayang alas 4 ulit. Subukan namin bumalik para itapon pa rin yung mga ibang naiwang basura sa bahay nila. Dokumentaryo na to, masasabi mo isa ka sa mga dahilan kung ba't nagkakaroon ng kalat dito. Pero kung titingnan mo si tatay, saan na lang ba siya, kung ano na lang siya sa'yo, maaaring mas matindi pa nga siya sa mga engineer na sinasabi nila. So, magwawalis na po ako. Ginawa na lang dito. Medyo mahirap siyang walisin kasi talagang ang bibigat ng mga basura. Hindi lang siya yung basta-bastang basura kasi masasabi mo na hindi lang naman itong mga plastic eh, pati yung mga tira-tira na nagagaling sa mga iba't ibang tahanan na pupunta dito. Yun, 3:51, dumating na rin sa wakas yung truck na hinihintay para kunin yung mga basura. Tara, tingnan natin sila.
Nakakay ito. Ay, wala. Mabagal masyado. Uwi na kami. Medyo nakakapagod pero nag-enjoy naman kasi nakatulong rin naman kami. Pero andun pa rin talaga yung parang nakakapanghinayang nga lang kasi nakita namin yung mga taong nagtatapon na parang hindi man lang sila nanghihinayang kasi hindi naman sila yung naglilinis. Tsaka eto, basta pauwi na kami kasama sila kuya. Tapos eto sila Krisha, Carpio, tapos si Alcantara, tapos si Canada. Last day na namin to. So, mamayang hapon. Mamaya, no? Parang walang tulugan to, no? Mamayang hapon, 12, babalik ulit kami dito. Siyempre, pagbalik namin, sigurado may dala na kami para sa kanila. Finally, nandito na ulit kami sa bahay nila. Nanay. Yun. Nakakapagod magbike. Pero mas nakakapagod maglinis ng kalat na hindi naman talaga sa'yo. Tapos eto na sila. Ang aga-aga namin nakarating dito. Ano oras na ba? 5 na daw. Nasa 5 na. Simula kahapon wala pa kaming tulog. Nakasurvive kami. Sa pag-alis namin sa lugar na to, sisiguraduhin namin na sa pagbalik namin may dala-dala na kami para sa kanila. Simpleng lugar, simpleng pamumuhay, pero masasabi mong kontento. Yung buhay na tipo na wala nga yung mga mayayaman pero may kapayapaan ang mahihirap. Hindi mo man masabi sa sarili mo na ayoko dumating sa time na maging ganito ako, pero isa lang ang sasabihin mo. Mas maganda nang maging mahirap na may kapayapaan kaysa maging mayaman. Mayaman ka nga na ang dami mo naman problema. Problema sa pera, kung saan mo itatago yun. Pero yung mahirap, masasabi mo na sana nanatili ako sa ganito. Kasi payapa na, andun pa yung pagmamahalan ng bawat isa. Kontento sa buhay. Pero hindi kontento na manatili sa kinalalagyan nila. Napakasarap mamuhay na kagaya nila. Na kahit walang pera, andun yung pagkakaisa. Masasabi mo na kumakain nga sila ng mga tira-tira, pero nanggaling naman sa maayos na bulsa. Nga nung sinabi namin, sa pagbalik namin, may dala-dala na kami para sa kanila. Medyo na-late kami ng dating kasi ang sabi namin 12 o'clock. Pero inabot kami ng 3 o'clock. Yun, may mga dala-dala kaming mga lumang gamit. Katulad na ng mga damit. Tapos, grocery, konting grocery rin para sa kanila. Yun, papunta na kami. Malapit na kami sa kanila. Malapit na. Nabati ko nga pala si Nina. Binabati po namin ang lahat ng mga nanonood sa amin. Subaybayan niyo po yung sa susunod na episode ng Mukha ng Kahirapan. Yak. Si Carpio, sumuko na siya kasi antok na siya. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 2 a.m. nag-prepare na kami pero gising kami gabi or hindi talaga kami natulog simula kahapon pa. Kaya medyo nahihirapan din kami mag-adjust. Pero thanks God kasi tapos na rin naman at saka ito na yung last documentary namin. Yun, nandito na kami. Pasukin natin si nanay sa loob. Hindi pumasok kayo, ang daming kinalak na ito. Nayo! Naghahanap ng Asan po cellphone. yung si kuya? Cellphone. Hello, Ana. Naghahanap ng naghahanap, nagwawala. Ito, binato-bato na. Mabuti na tiklop ko na. Hello, Ana.
May dala po kami para sa inyo. Medyo namuli po kami pero ito po, para po sa inyo nila kuya po, nila tatay. Pati po may mga konting mga damit po rito. Tapos po may mga laruan. Asa yung mga kapatid mo? Hoy. Huwag ka na mamamadali. Ito po. Naghahanap ng cellphone kasi yung binili kong cellphone niya na naman nasira. Bininta na kay Edward. Ililima raw ang pinangbayad. Sabi ko, ba't lilima? Ba't mo bininta pa? Ipagawa ko nga yun. Sabi ko, nagwawala. Oh. Ngayon, kahapon sinira na pa yung pintuan namin. Kung anong... Baboy. Sana, ninang maong karingan. Sana. Uy. Asa na po sila? Ano, papapagalit lang ang pambili. Huwag ba mo si Ana? Ano? Saan Meron battery naman to? akong pamasko kanina. Po? One! Pamasko ko sa pamangkin ko. Ito po. Tapos po may mga damit po doon. Nay, kayo na lang po yung pumili, Nay. Ito po yung bigas. Sensya na naya, ito lang nakayanan namin eh. Pero ano po, ito po yung iba po, noodles, ganyan. Kaya na po mag-ano. Hindi na po kami magtatagal, Nay. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Nay. Pati po sa pamilya nyo. Maraming salamat din. Mamaya Sige po, Nay. madali ka. Mamaya, hintay mo muna sila, ano. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya.